Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, isa sa mga pinakamasakit na karanasan na mararanasan natin sa buhay ay yung iwan tayo ng ibang tao. Lalong-lalo na kung ang mangiiwan sa atin ay yung mga dating nagmamahal sa atin. Ano ba nagiging hadlang? Bakit hindi tayo nakakapagmahal minsan? Ano bang dahilan bakit iniiwan tayo ng iba? O baka naman tayo'y nangiiwan sa kanila? Mga kapatid, ito ang ating pagnilayan sa banal na misang ito. Lalong-lalo na kung talagang mahal natin ang Diyos. Kahit ano pang maranasan natin, sakit, problema, pagkalito, hindi dapat natin siya iwan at hindi dapat mabawasan ang ating pag-ibig at pagmamahal sa Kanya. Sa napakaraming beses na kung saan as pinili pa natin na putulin ang ating relasyon at ugnayan sa ibang tao, sa mga pagkakataon na kung saan naging malabo ang ating relasyon at ugnayan sa Diyos. Hilingin natin muli ang Kanyang awa at pagpapatawad para makita tayong karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga sumasampalataya sa iyo ay iyong binuhay sa tubig ng binyag na pinagsilangan. Lingapin mo lagi ang mga isinilang kay Kristo, ngayon ang kasalan at kamatayan ay kanyang natalo, upang ang mga bininyagan ay manatili sa pagpapala mo. Sa pamagitan niya kasama ng Banal na Espiritu, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taong nang nakaratay. Eneas, ani Pedro, pinagagaling ka ni Jesucristo. Tumindig ka't ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Jope naman, may isang alagad na babae. Ang pangalay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihin ay usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Jope ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Jope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon,
dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Tumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Joppe, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking hihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, narito ako, inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makikita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Dinugtong pa niya, "Yan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo
na walang makakalapit sa akin, malibang loobin ito ng Ama. Mula noon, marami sa kanya mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak namin kayo ay banal ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Hindi ba kayo napapatanong minsan, bakit hindi ako mahal ng ibang tao? Ngayon, wala naman akong ginawang masama sa kanila. Why do some people do not love me? Even if I am trying my best to be good. Alam naman natin, we cannot please everyone. And the truth is, not everyone will like you. No matter how hard you become good to them. Pero utos siya ng Panginoon, hindi po ba? Na magmahalan tayo. Kahit na hindi mo gusto ang isang tao, basta't mahalin mo pa rin siya. Yan ang mahalaga. Our highest priority in life should be to love. Because in the end, all will be measured by how much we love. As Pope Francis said, we will be judged by love. Kaya nga po, napakahalaga ng pagmamahal. Pero bakit hindi natin ginagawa ito araw-araw? Kamukha po sa ating nabasang ebanghelyo, sinusuka si Jesus ng mismong mga alagad niya. Hindi nila matanggap daw yung tinuturo niya. Napakahaba na nga ng paliwanag ni Jesus tungkol sa pagiging tinapay ng buhay. Pero sarado pa rin ang isip at puso nila. Ang masaklap pa dito, iniwan pa siya. At ang mga natira, yung mga apostoles niya. Ano ba ang hadlang? Bakit hindi tayo nakakapagmahal minsan? There are two reasons why sometimes people cannot love. First, it is because of attachment. People cannot love you if they cannot let go of things and people in their life. Tingnan niyo po ang mga tao, ang mga disipulo sa Ebanghelyo. Ang sabi nila, noong iniwan daw nila si Jesus, bumalik sila doon sa dati nilang pamumuhay. Hindi nila kayang mahalin si Kristo dahil nakakapit pa rin sila, dahil nakadikit pa rin sila sa mga bagay-bagay ng buhay nila. Napakaganda nga po nung isang kasabihan sa Africa Ang sabi, you cannot convince a monkey that honey is more sweet than a banana. Ang ganda po, no? You cannot convince a monkey that honey is sweeter than a banana. Kahit daw anong gawin mo, hindi mo mababago ang isip ng unggoy. Para sa kanya, mas matamis pa rin ang saging kesa sa pulot-pukyutan. Anong ibig po sabihin nito? Kapag nasanay na ang isang tao sa isang bagay, sarado na yung isip niya sa ibang bagong bagay. Kahit na yung bagong paparating ay mas mabuti at mas masarap. People tend to stick to what is comfortable, to what is familiar to them, even if what they are used to is not that better. Hindi po ba? Kaya nga napakahirap baguhin ang isip ng isang lulong sa bisyo Ang hirap na pakiusapan na mas masarap pa rin yung hindi naninigarilyo, hindi umiinom, yung wala kang utang dahil sa pagsusugal. Kasi yan na yung nakasanayan niya Para tunay na magmahal ka, kapatid, dapat unang-una marunong kang bumitaw. Magandang itanong, ano ba yung mga nakasanayan ko na hanggang ngayon ayaw ko pang iwanan? Na iniisip ko, ito yung the best, ito yung mabuti,
Ito yung masarap, mga kapatid. Walang ibang pinaka-the best, pinaka-mabuti, pinaka-masarap kung hindi ang nananatili sa Diyos. Amen? Second, what hinders us from our loving is our judgment. Napakaganda nga rin po nung sabi ni Mother Teresa She said, when you judge people, you do not have any time to love them. Ang malungkot na kwento minsan, sinasamba ng ibang tao yung kanilang paghuhusga kesa sa pag-uunawa nila. The sad reality sometimes is some people worship their judgment about you, and this is what hinders them from loving you. Kaya mga kapatid, ang kataasan ng loob at paghuhusga, magkapatid. People with pride will judge you, but humble people will always try to understand you. Ang mas malungkot na kwento pa, minsan, merong mga tao na mapaghusga, pero mas malala naman ang ugali nila kesa sa'yo. Di po ba? Sometimes those people who judge you hide their imperfections. They judge you just to show that they are better than you. Hayaan mo na lang yung mga naghuhusga sa'yo, kapatid, kamukha ni Jesus. Hinayaan niyang umalis yung mga gustong umalis. Hindi naman pinilit ng Panginoon yung mga iba na maniwala sa Kanya. Huwag tayong magpapastress sa mga taong naghuhusga sa atin. If people judge you without knowing you, then they don't deserve you. Amen? Just be the person who God wants you to be, not the person who people want you to be. Nakakapagod din po kapag pinagsisiksikan mo ang sarili mo sa ibang tao. Kapatid, wag mo naman sisiraan o sasaktan ang iyong sarili para lang tanggapin ka ng ibang tao. If people cannot accept you for who you are, then that is not love. Be with people who love you because these people will make you happier, more peaceful, and closer to God. Kaya kapag pinipilit mo ang sarili mo sa mga taong ayaw sa'yo, ano po madalas ang nararamdaman nyo? Diba? Nalulungkot kayo, nagagalit kayo, at hindi po yan yung mga karanasan na gusto ng Diyos para sa atin. Huwag kang magpapadepress kapag merong taong hindi ka mahal. Ang pinakamahalaga ay yung mahal ka ng Diyos. Always remember that. It's okay if you do not love me. What is important is God loves me. Pinakamahalaga din ay yung ikaw ang nagmamahal. Isipin mo na lang, kapatid, kapag ayaw ka ng ibang tao, hindi ka pa nila kakilala. Kasi kung kakilala ka lang talaga nila, makikita nila yung kabutihan mo, magugustuhan ka nila, at mas mamahalin kanila. Sadyang kapag hinuhusgahan tayo ng ibang tao, bulag sila sa kabutihan at kabanalan na tinanim ng Diyos sa atin. Kapatid, kinahamon lang tayo ng Diyos. Kahit na hindi ka mahal ng iba, ikaw, pagpatuloy mo ang pagmamahal mo sa iba. Dahil yan ang ginawa ng Diyos. Siya man ay tinaboy, siya man ay iniwanan, siya man ay sinaktan, hindi tumigil sa pagmamahal ang Diyos. Hindi mahalaga kung mahal ka ng iba. Ang mas mahalaga ay nagmamahal ka. Dahil ang nagmamahal ay kamukha ng Diyos. At ang kamukha ng Diyos ay payapa, ay pinagpala. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahay naway sumunod sa Panginoon ng buong puso, isip at lakas, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansang nagdaranas ng kaguluhan, naway walang patid na magsikap
na makapaghatid ng kapayapaan at katarungan sa kanilang mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin naway maunawaan na binibigay ng Diyos ang pinakadakilang katunayan ng kanyang pag-ibig sa nanatiling presensya ng banal na sakramento. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos, sabihin ang ating mga personal na pangangailangan. Ama na nasa iyong anak ang mga salita ng buhay, wala kaming patutunguhan kung hindi sa Kanya. Inialay namin ang aming mga panalangin sa ngalan niya na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa amin puhunan ay hindi masayang. Kung hindi tumubo pa na mga kaloob mong walang katapusan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhan na mihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Francesco na tinawag mo na mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang
sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mong iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagpapasakit na sagipin ang iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. If there is one goal that we should have in our life, it is to be better in loving every day. It should be our dream. It should be our end goal that in the end, we will be a truly loving person. Dapat isang pangarap natin sa buhay, bandang huli tayo ay makikilala sa ating pagmamahal. Pero hindi tayo makakapagmahal, kapatid, tandaan niyo po, kung kayo ay nakakapit sa mga bagay, kaya naman ang taong ganid sa pera, hindi makakapagmahal. Kung ang tao ay obsessed sa kayamanan, hindi siya makakapagmahal. Kung ang isang tao ay nakakapit, minamahal lang ang isang tao, mahihirapan siyang magmahal sa iba. Kaya naman ang ating Panginoon, sinabi niya dati na hindi karapat-dapat na sumunod sa kanyang mas mahal pa niya ang kanyang mga magulang, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak. In order to love, we should detach ourselves. We must learn to let go. As long you are attached, then it will be very difficult for you to love. But the second reason why we cannot love is because of our judgments. Kapatid, naway hilingin mong grasya na umunawa sa iba. It is better to understand than to be understood. Even if people do not love you, as long as God loves you, and as long as you love, that is what is most important. Because in the end, we will be judged by love. Yan nga po, sa maghapon na ito, isipin nyo yung tao na ayaw sa inyo. Isipin nyo yung mga taong lumayo sa inyo. Isipin nyo yung mga taong siniraan kayo, iniwang kayo. Sino man yung taong naging masama sa iyo, please pray for them. Understand them. Minsan binibigyan tayo ng mga masasamang tao ng Diyos sa ating buhay, hindi niya binabago. Kasi sila'y paalaala sa atin. Pinapakita niya, magiging ganito ka kung hindi ka matututong magmahal. So please, let that be your assignment for today. Understand those people who have hurt you. Understand those people who have judged you. Pray for them. Bless them so that your life will be truly be blessed. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati